Paninindigan ng Administrasyong Aquino na kailangan isa pribado ang dalawang planta ng kuryente o power plant. At yan ay para malutas ang problema sa kuryente sa Mindanao. Pero ang mas nakikitang solusyon ng isang gobernador sa Mindanao, ang pag-amyenda sa Energy and Power Industry Reform Act o kilala sa pangalang EPIRA Law. Nakatutok si Michael Pahati. Umarap sa media kanina ang Pangulong Noynoy Aquino, ilang araw matapos ang Energy Summit noong Biyernes sa Davao City. Kahit na binabatikos, pinanindigan ng Pangulo ang posisyon ng kanyang administrasyon na ibenta sa pribadong sektor ang dalawang power plant. Sabi kasi ng mga kontra dito, makakatulong araw ito sa paglutas ng problema sa kuryente sa Mindanao. Pero inaasahang magre-resulta naman ito sa pagtaas ng bayad sa kuryente. Yung constant demand cannot be met by a source that is not constant. Okay. Ilang ang issue doon. Okay. Meron tinatawag na vicious cycle. Pag gobyerno nagpapatakbo ng power situation in anywhere in the world, siyempre politiko, sensitive na magsasabing tataas yung presyo ng kuryente. Ang iniisip na ibenta ang Agus at Pulangi Power Plant. Tingin din ng Pangulo, mas magiging maayos ang pagpapatakbo ng kuryente sa kamay ng private sector. Pero iaapila ito ng ilang gobernador sa Mindanao. Dapat daw silipin ang EPIRA Law o ang Energy and Power Industry Reform Act. Because of the EPIRA Law, because they move to privatize these plants, wala na nilagin kayo, wala na nilagin rehab for 10 years. So, medyo magpapabilin nag-reduce. And I will read it. But when I was there, and I saw several governors, none of them told me that. Ititingnan natin kung gaano ka-reasonable yung sinasabi nila. Then I'm open to discussing it further with them. Sa ngayon, 2.6 billion pesos na pondo ang inilalaan ng pamahalaan para sa maintenance ng Agus at Pulangi power plants. Pero kung may isa sa pribado raw ito, maaaring magamit ang pondo sa ibang proyekto tulad ng kalsada at eskwelahan. Gayunman, pinag-aaralan din daw ng pamahalaan ang iba pa mga maaaring pagkunan ng kuryente tulad ng solar power at nuclear energy. Ayon sa Pangulo, seguridad lamang daw ang pangunahing dahilan kung bakit hindi kumbinsido ang Pangulo sa nuclear energy dahil sa insidente sa Fukushima, Japan. Sigurado ako magkakaroon ng malaking dagdag sa presyo ng kuryente. Willing ba yung consumer bayaran for the clean energy? Michael Pahati, nakatutok, 24 oras.